Hello guys, good morning. Gumawa ako ng panibagong video tungkol din sa unang video ko na nilagay dito tapos binura ko na rin kasi ayoko kasi na baka mamaya ako naman yung mademanda dahil pinost ko daw yung group nila kesyo daw nakikipag-ayos naman na daw sila sa akin. Well, totoo naman yun. Pumayag naman sila na i-refund ko tong battery na to. Pero, syempre, kasalanan naman kasi nila yun eh. Dapat kasi, hindi naman kasi talaga sila nagbebenta ng mga defective na battery. Katulad na itong binigay nila sa akin. Ayan. Wala na sa akin yung item, so nandito sa tablet itong mga picture na to. Ayan. Makikita nyo naman sa itsura pala ng battery, talagang lumang-luma na. Actually, hindi ko naman talaga siya gustong kunin na nung pagkabukas ko sa harap ni Manong Flash Rider. Kaso, naawa naman ako dun sa tao kasi rider lang sila, delivery lang sila. So, ang ginawa ko, kahit masakit sa loob ko na tanggapin itong item na to, wala akong magagawa kundi tanggapin ko kasi binuksan ko na. Ngayon, syempre, pinasok ko na lang sa isip ko, sabi ko, baka itsura lang yan, kako. Tingnan muna natin yung performance. So, binuo ko siya ng 12 volts. Pero, ito yung mga napansin ko, katulad yan. May bloated na yung dalawang battery na to. Tapos yung iba, katulad na itong isang to, yan yung reading. So, sabi ko, masyadong bagsak na to. 2.32 volts. Tapos, 11.77 milliohms. So, sabi ko, nung binuo ko to, mabilis siya ma-pull. Mabilis din siya malobat. So, sabi, edi, dun na, nagreklamo na ako sa Shopee seller. Pero, yun nga, sabi nung seller, iriripan na lang daw nila. Kaso, nagkaroon kami ng pagtatalo ng misis ko tungkol dito sa pagbili ko nito kasi ito 5,630 ang total amount nito, lahat-lahat kasama yung battery holder saka yung tabbing wire. So, mabigat yung para sa amin na ganun-ganun na lang na mawawalan. Parang bumili kami ng sirang gamit. 5,630. 'Di ba? Sobrang hirap kayang kitain ng pera na ngayon. So, yung pagtatalo namin ng asawa ko, yun yung nagtulak sa akin na mag-post. Tapos, nung pagka-post kong ganun, hindi ko naman pinangalanan si seller dun kasi yun nga, siyempre kahit papano nakakapag-isipan naman tayo ng tama. Ayokong magkaroon tayo ng problema. Kasi syempre, cyber libel yun, kumbaga. So, marami nagtanong dun kung sino. So, nakukulitan na ako. Parang sa inis ko, parang iisa lahat ng komento dun, isang tao lang, isang seller lang yung binabanggit nila. Yun. Nagawa kong i-comment dun sa pero blinerd ko naman yung logo. Blinerd ko, pero yun nga, makalipas yung mga ilang minuto, wala pang isang oras, kumalma naman na ako. Yun na nga, binura ko na siya. Tapos yun na nga, binura ko na siya, nagawa ko siya ng video, binura ko din ulit. Ngayon, so, para clarification lang, nagkaayos na kami ni seller, nagkapatawaran na kami, pares kami may kasalanan. Sila, nag-send sila ng defective na item sa akin. Sabi ko, dapat hindi ganun. Kasi, dapat kinokontrol nyo yung mga item na pinapadala nyo. Saka bakit, paano kayo nakapaghalo ng luma? Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, sabi niya din naman sa akin na, pasensya ka na sir, hindi, i-concern na lang daw niya sa boss niya yun. Tapos, irerefund na lang daw. Wag na lang daw i-post, pakibura na lang daw. Sabi ko, ma'am, binura na namin yun. Hindi yun nagtagal yung post na yun.
Kasi nga nung parang natauhan na ako, kumalma na kami mag-asawa, di naging okay na. Binura ko na. Yun na lang. So, mapapayo ko na lang sa inyo. Napakarami naman dito sa shop na mapagpipilian. Huwag na kayong pumatol sa para sa akin lang Pero kung gusto niyo mag take a risk, lalo na yung mga datihan ng bumibili. Pero sa mga baguhan, huwag na kayong bumili ng ganyan. Mumurahin. Ayan may mga 110, 115, 105. May nagsasabi pa sa akin ng PPM, mayroon daw 98. Ewan ko kung totoo ba yun. So kung bibili kayo, doon na kayo sa siguradong marami naman yung review sa sa YouTube panoorin nyo na lang, kunin nyo yung brand, tas panoorin nyo yung mga review nila. Yun lang sa akin. So humingi ako ng tawad doon sa seller. Hindi ko sinasadya yung nagawa ko na yun. Bugsulan talaga ng damdamin ko na i-post yun. Kahit hindi dun sa post ko, hindi ko gusto silang banatan talaga. Kasi matagal na akong bumibili ng 32650 battery. Nakapag-build na ako ng mga setup ko. Yung 120 plus na price. Dati pa kasi wala pa naman naglipanan na 110. Okay naman yung okay naman yung mga ganon. So 16 months ko na sila ginagamit. Hindi naman ako nagkaroon ng problema. Ito lang mismo talaga itong nabili ko na ito. Pagka full niya, tirik yung araw, tas biglang nagkulimlim. Pagka kulimlim ng langit, nagulat ako, ba't biglang nag 13.6 hanggang nag 13.3? So sabi ko, ba't ganun? Tas nung biglang umaraw na naman ulit, nag-full na naman. Di ginawa ko, pinaba ko yung panel ko, pinaba ko yung circuit breaker. 14.4 pagkababa, 13.6 hanggang 13.3 agad. Talon talaga, 13.6 tas 13.3. So doon ko nalaman na defective talaga yung item, hindi lang talaga yung itsura. Yan. So yun na, lesson learned na lang tayo. Huwag na tayo mag-take chance dun sa mga mura na battery. Yun lang sa akin mga idol. Bahala kayo kung anong nyo. Sa akin, sarili ko lang naman opinion to. Hindi ko kayo hinihikayat dun sa mga sinasabi ko. Disclaimer lang. Sa akin lang yun lang. Kawawa kasi yung yung walang alam. Bibili sila kasi akala nila mura. Maraming bumili na rin. Tapos magaganda yung reviews. Tapos pagdating ng item, yung mga walang alam, talo sila. 'Di ba? Yun lang mga idol. Salamat.